Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 71, may mabuting balita ang mabubuting tao. Sa sandaling ito, ang espasyo sa tabi ni Liu Teng ay biglang kumandat at lumitaw ang isang lalaking nakaberdeng robe. Senior brother Ma, iligtas mo ako. Matapos lumitaw ang lalaki, niyakap ni Liu Teng ang mga binti ng lalaki at nakiusap. Nang makita ang kalunos-lunos na anyo ni Liu Teng, may panunuya sa mukha ng lalaki. Pagkatapos ay dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamao sa nagulat na mga mata ni Xingju. Kasabay nito, ang malakas na lakas ni Dao Dao ay pinalapot sa kamao, at sa wakas ay nabasag niya ito ng malakas sa katawan ni Liu Teng. Puff! Pagkatapos mapalo, biglang bumulwak ng dugo si Liu Teng, bumagsak sa lupa, at namatay na nakadilat ang mga mata. Patay ka na, ito ay talagang isang magandang bagay para sa akin. Matapos ang welgang iyon kay Liu Teng, ngumisi ang lalaki. Mazong, bakit ikaw? Sa sandaling ito, itinuro ni Zhou Lianfeng si Mazong na may pagtataka na ekspresyon. Ano ang magagawa ko? Paano mo ako matitiis ngayon? At mapanlit na sabi ni Mazong pagkatapos bigyan ng tingin si Zhou Lianfeng. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Zhou Lianfeng na may nagtatakang ekspresyon. Hanggang ngayon, maaari ko rin sabihin sa iyo, sa totoo lang, lahat ng ito ay ako ang nagayos. Kinuha ko si Waduden at hinayaan kang akitin si Liu Teng. Ito rin ay pagkatapos kong magtagumpay sa pagnanakaw ng Rising Dragon Blade, sa nakakatanda at isumbong ka, ang layunin ko ay mawala ang iyong reputasyon, hindi ang mamatay. Hahaha. Ang Mazong na iyon ay biglang umungol, at sa ibabaw ng kanyang mukha, mayroong isang nakakapangilabot na ngiti. Ikaw. Puff. Matapos marinig ang mga salita ni Mazong, ang Zhou Lianfeng ay nagmamadali, at maraming pagsisikap ang nag-spray out. Close. Malaki ang tiwala ko sa iyo noong una, tinuring kitang parang kapatid, at sa wakas ay tinatrato mo ako ng ganito. Pinunasan niya ang mga mantsa ng dugo sa sulok ng kanyang bibig, galit na sabi ni Zhou Lianfeng. Kapatid, ginagamit mo lang ako. Bueno, hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang iyong tinatawag na pakikipagsapalaran ay isang laro lamang na naset up ko, at ang Black Poison Mist ay sadyang nakatago doon. Pero ang hindi ko maisip, napakahirap ng buhay mo. Pagkaraan ng napakaraming taon, hindi pa ito nalusan, mabangis na sabi ni Mazong, na parang sinasadyang galit kay Zhou Lianfeng. Ang hindi inaasahan ay si Zhou Lianfeng ay hindi nagsasalita sa ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, talagang ginamit niya si Mazong bilang kanyang kapatid. Pero hindi niya alam na dahil sa sobrang nakakasilaw sa kanyang matalas na gilid, pinagseselosan siya ni Mazong hanggang sa naging ganito na siya ngayon. Tao ka ba? Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Xingju. Sa katunayan, pinapanood ni Xingju ang mga pagbabago nito, ngunit sa oras na ito, sa wakas ay hindi na niya ito matiis. Ang Mazong na ito ay isang halimaw lamang. Bata, hindi mo ito negosyo, gusto pa kitang hayaang mamuhay, ngunit ang iyong pangungusap ay nagpabago sa isip ko. Nang makita ang pagbubukas ng Xingju, ibinaling ni Mazong ang kanyang atensyon kay Xingju, pagkatapos ay sinabing may panunuya. Talaga. Matapos marinig ang kanyang mga salita, nanlaki ang mga mata ni Xingju, tila nang hihinayang. Siyempre, ngunit kung papatayin mo siya, magpapasya kung palayain ka. Matapos makita ang ekspresyon kay Xingju, bahagyang ngumiti ang Mazong, pagkatapos ay itinuro si Zhou Lianfeng at sinabing. Ito ay napakasimple. Matapos marinig ang mga salita ni Mazong, tuwang-tuwang sinabi ni Xingju, at pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga palad, dalawang apoy ang sumabog, at isang pares ng mga palad, ang mga ito ay naging napakabilis sa isang iglap. Firebolt. Nang makitang si Xingju ay aktwal na naghahanda na barilin si Zhou Lianfeng, isang ngiti ng pagsasabuatan ang lumutang sa mukha ni Mazong. Pumunta ka sa nanay mo. Ngunit sa sandaling ito, biglang sumigaw si Xingju, inikat ang kanyang katawan, at talagang pinasabog ang Flame Dragon Missile sa kanyang kamay laban kay Mazong, at sa palad ni Xingju, sumabog ang isang makapal na apoy na dragon. Isang dagandong ng dagandong ang tumama ang Mazong. Ang talino ni Xingju. Mula nang dumating si Mazong, alam niya na ang mga bagay ngayon ay tiyak na hindi magiging maganda. Naghihintay lang siya ng pagkakataon, at ngayon ito ang pinakamagandang pagkakataon. Hanapin ang kamatayan nang makita iyon, ang nakangiting mukha ng Mazong ay biglang naging madilim, at pagkatapos ay kumaway ang manggas na damit, isang malakas na martial chi ang lumabas, at sa wakas ay direktang naharang ang Flame Dragon Missile ng Xingju. Ang Young Master ay naglalakad din. Ngunit sa sandaling ito, ang katawan ni Xingju ay biglang naging isang itim na linya, tulad ng isang bagzo ng hangin, na dumaan sa gilid ng Mazong na iyon. Gusto mong pumunta? Ang bilis ni Xingju ay napakabilis, nagulat din si Mazong, ngunit ang reaksyon ay agad-agad, at kailangan niyang habulin si Xingju. Hindi ka hahayaang magtagumpay. Ngunit sa sandaling ito, isang pares ng mga palad ang biglang yamakap sa mga binti ni Mazong, at iyon ay si Zhou Lianfeng. Gustong kong mamatay, tuparin mo. Nang makitang si Zhou Lianfeng iyon, galit na galit si Mazong na gusto niyang pahirapan ng dahan-dahan si Zhou Lianfeng, ngunit sa sandaling ito nagbago ang isip niya. Bang sa isang mahinang ingay, si Zhou Lianfeng ay pinatay ni Mazong. Di man, ang bilis naman nitong batang to. Nang lumabas si Mazong sa kuweba, laking gulat niya nang makitang ang Dark River sa sandaling ito, gaya ng dati, ay walang anumang bakas ng Xingju, ngunit ang higit na nagpapahina sa kanya ay na kahit ang hininga ni Xingju ay hindi man lang niya nararamdaman. Saglit na lang mula nang makatakas si Xingju at hinabol siya. Sa katunayan, sa sandaling si Xingju ay nasa ilalim ng Dark River, napakabilis na snorkeling, sa bilis ng Swift Wind, agad na lumangoy ng 12 milya ang layo.
Upang maiwasan ang paghahabol ni Mazong, itinago pa ni Xingju ang sarili nitong hininga, ngunit sa normal na mga pangyayari, sa lakas ng martial god ni Mazong, kahit itago ni Xingju ang hininga, hindi nito maitatago si Mazong. Ang dahilan kung bakit ganap na maitago ang hininga ngayon ay dahil sa piraso ng jade na iniwan ng ama ni Xingju. Sa nagsusuot ng jade na ito, halos walang makatuntan sa hininga ni Xingju. Sa tilamsik ng malaking tilamsik ng tubig, ang Xingju ay bumubulusok palabas ng Dark River na parang water dragon. Napakadelikado. Pagdating niya sa dalampasigan, si Xingju ay nakahiga sa damuhan ng pampang ng ilog, at may takot na sinabi. Ang martial god, para kay Xingju sa ngayon, ay talagang masyadong malupit, lalo na pagkatapos ng mga aralin ng Nine-Tailed Demon Fox, ang kasalukuyang Xingju ay may matinding takot para sa martial god, ngunit sa pagkakataong ito ay umaatres mula sa ang buong katawan ay masasabing maswerte sa mga maswerte. Upang makatakas, inilagay ni Xingju ang Swift Wind sa sukdulan sa daan. Sa sandaling ito, siya ay pagod na pagod. Pumikit siya at nakatulog. Nang magising si Xingju, tanghali na sa araw. Matapos tingnan ang paligid, mas nabigla si Xingju nang makitang nawala siya. Dahil sa pag-aatubili na pumunta sa ibaba ng agos, ang bilis ng Xingju ay halos 2 beses na mas mabilis kaysa sa countercurrent, kaya naisip ni Xingju na siya ay bumalik sa panimulang punto, ngunit ito ay masyadong malayo. Buba. Sa sandaling ito, narinig ang iyak ng kambing sa hindi kalayuan, at tumingin ako sa damuhan sa hindi kalayuan. Isang batang babae na mga 7 hanggang 8 taong gulang ay nagpapastol ng tupa. Nang makita ito, nagmamadaling bumangon si Xingju at tinampal ang alikabok sa kanyang katawan, at naglakad patungo sa batang babae. Rito sister, nasaan ito? Alam mo ba ang Wenshan Town? Tumapit si Xingju sa batang babae at nakangiting nagtanong, habang ang bayan ng Wenshan ay ang bayan kung saan matatagpuan si Uncle Pan. Hindi ko alam, isasama kita para tanungin ang biyenan ko. Tinusat ng maliit na babae ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig at sinabi kay Xingju na may cute na parang bata na boses. Pagkatapos ay dinala ng batang babae si Xingju patungo sa kanyang tirahan, at sa oras na ito ay nalaman din ni Xingju na ito ay isang liblib na lugar, walang mga bayan sa paligid, walang mga kalsada sa bundok, tulad ng isang biktima abandonadong kaparangan. Ang higit na nagpapaisip kay Xingju ay may mga naninirahan pa rin dito. Sa pangunguna ng maliit na batang babae, isang sirasilang kubo ang lumitaw sa harap ni Xingju. Nay, may kasama akong bisita. Masayang sigaw ng batang babae pagkapasok sa bahay. Malinaw, ang makita ang isang tao sa ganoong lugar ay napakasaya para sa batang babae. Talaga, sino ang kasama ni Tian? Isang babae na may kasamang matandang kang sa bahay, nang makita niyang pumasok ang batang babae sa bahay, binuhat niya ang batang babae at nakangiting sinabi. Sa titig na iyon ay ang mainit na pagmamahal ng ina. Paumanhin po, gusto ko lang magtanong, paano ako makakapunta sa Wenshan Town? Sa sandaling ito, pumasok din si Xingju, ngunit nang makita ko ang babaeng nakasuot ng gulanit na damit at ang lalaking patuloy na umuubo sa kama, medyo naantig ang puso ni Xingju. Napakagandang babae, na naninirahan sa gayong pamilya, hindi nakakagulat na lumabas siya upang magpastol ng mga tupa sa murang edad. Bayan ng Wenshan. Malayo dito. Nang makita iyon, sinabi ng babae kay Xingju at pumunta sa kalsada ng Wenshan Town. Matapos makinig sa paliwanag ng kababaihan, alam din ni Xingju ang direksyon ng pagbabalik sa bayan ng Wenshan, at agad na lumabas ng kubo pagkatapos ng magalang na palem. Nay, pwede ba akong magkaroon ng kanin ngayon? Anak ko, malubha ang kalagayan ni tatay, ibigay mo na muna kay tatay ang kanin. Sige, iibigay ko kay tatay. Ngunit pagkalabas lamang ni Xingju sa bahay na gawa sa pawid, ang pag-uusap ng mag-ina ay nagmula sa bahay, at pagkatapos marinig ang mga pag-uusap na ito, muling naantig ang puso ni Xingju. Rito sister, kuya, kumain muna kayo. Si Xingju ay muling pumasok sa silid at ngumiti at sinabi sa maliit na babae, pagkatapos sa pagkamangha ng tingin ng babae, siya ay naging isang malaking mesa ng mga masasarap na pagkain. At naglabas din ng nakapagpapagaling na sugat para ibigay sa ama ng batang babae. Ang nakakagamot na sugat na ito ay Black Rank Intermediate Treasure Pill, para sa mga ordinaryong tao, ito ay halos katumbas ng Fairy Elixir. At nang kunin ito ng ama ng batang babae, talagang ginampanan nito ang papel na elixir. Ang lalaking nahihirapang tumalikod ay talagang makakalakad sa lupa. Matapos makita ang lahat ng ginawa ni Xingju, hinangaan ng batang babae si Xingju at itinuring ng kanyang mga magulang si Xingju bilang isang diwata. Nang umalis si Xingju, nag-iwan din si Xingju ng maraming gintong barya para sa kanila, at ito ay sapat na para sa kanilang pamilya ng 3 na gumugo ng habang buhay. Matapos makita ang matangkad ng ngiti ng dalaga, gamaan ang pakiramdam ni Xingju at umalis sa lugar. Emperor, mangyaring manatili, ngunit pagkalapit lang ni Xingju, biglang sumigaw ang ama ng batang babae at tumakbo papunta kay Xingju na nakapantalon. Tito, may problema ba? Tanong ni Xingju na medyo naguguluhan. Pasalamat na lang sa bahay ngayon lang, hindi hihigit sa 1,000 beses nag-usap ang lalaki at babae. Natatakot si Xingju na darating pa siya ng ilang beses. Emperor, napakalaki ng tulong mo sa pamilya ko, at wala kaming man lang kami may susukli. Ito ang nakita ko sa tabing ilog maraming taon na ang nakararaan. Ang papel na ito ay hindi paltos at hindi nasug. Sa tingin ko ito ay isang kayamanan, ngunit ito ay walang silbi sa amin. Sa tingin ko ay maaaring maging kapakipakinabang si Yungang. Kumuha ng madilaw-dilaw na papel ang lalaki at sinabi kay Xingju. Salamat po tito. At magalang na tinanggap ito ni Xingju at niyakap siya. Sa katunayan, nakita ni Xingju na ito ay isang dakot lamang ng spell paper.
Baka may malakas na lalaki ang itinapon sa ilog at dinampot lang niya. Tinanggap ng Xingju ang paper roll para lang mapanatag ang loob ng lalaki. Pagkaalis ng lalaki, ang mukha ni Xingju ay puno ng ngiti ng pag-asa. Para sa Swiftwind, anong bilis ang mararating nito sa lupaing ito, masasabing very expecting si Xingju. Inumin. Sa isang magaan na inumin, ang buong katawan ni Xingju ay nagsimulang magpakita ng maliliit na pagbabago-bago ng hangin, at iyon mismo ang epekto na dulot ng Swiftwind. Ngunit nang si Xingju ay papaalis na, ang epekto ng Swiftwind ay agad na nawala. Ang biglaang eksenang ito ay nagulat kay Xingju at naisip, hindi ko ba lubos na napaganya ang Swiftwind? Hindi. Ngunit sa sandaling ito, si Xingju ay nararamdaman niya ang martial chi. Talagang tahimik na dumaan, at ang dumaan na lugar ay kung saan niya inilagay ang papel na rolyo, at pagkatapos ay mabilis na kinuha ni Xingju ang papel na rolyo at itinapon ito sa lupa. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, kinuha muli ni Xingju ang papel na rolyo, at sa sandaling ito ay mas nagulat si Xingju nang makitang may maliwanag na pattern na lumitaw sa hubad na maputlang dilaw na papel na rolyo. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 72. Ang makitid na landas ng kaaway. Nagmadali si Xingju na ipasok ang malaking bilang ng martial chi sa light yellow na papel na roll, at sa patuloy na pagpasok ng martial chi, ang papel sa paper roll ang mga graphics ay nagiging mas malinaw, at sa wakas ay lumitaw ng buo. Ito ay isang mapa. Sa pagtingin sa kakaibang pattern sa paper roll, ang unang naisip ni Xingju ay isang mapa. Akala ko nakahanap ako ng isang sanggol, ito pala ay sira ang volume. Matapos makita ang mga sirang pattern, natukoy ni Xingju na kahit na ito ay isang mapa, ito ay isang sirang volume lamang, hindi isang kompletong bersyon. Ito ay. Ngunit sa oras na ito, muling nagbago ang pattern sa natitirang imahe, at nagsimulang maglaho, at kasabay nito ay napakabilis din ng pagbuhos ng malakas na martial chi sa katawan ni Xingju. Nang bumahas sa katawan ang mga martial chi na iyon, naramdaman ni Xingju na nagsimula na talagang umakyat ang kanyang lakas, at sa wakas maging ang kihay sa katawan ay nagsimula ring magbago. Tunay na nakalusot sa intermediate rank martial sovereign. Nagulat na sabi ni Xingju, kahit na ang martial chi sa katawan ay matagal ng sapat upang masira ang intermediate rank martial sovereign, ngunit nitong 2 buwan, ito ay naging mabagal upang masira, at ang napakagandang eksenang ito ay naging matagumpay kay Xingju na masira ang susunod na martial rank. Ang natitirang larawang ito ay talagang isang sanggol. Nakatingin sa maputlang dilaw na papel na roll sa kanyang kamay, nasa sabik na sabi ni Xingju. Dahil naramdaman niyang bumuhos lang si martial chi sa katawan mula sa natitirang larawan, may mga pagbabagong naganap, at ang pagbabagong ito ang humantong sa kanyang tagumpay sa intermediate rank martial sovereign. Mag-impake muna tayo pagkatapos maingat na suriin ang natitirang larawan, isasama ni Xingju ang natitirang larawang ito sa item storage bracelet. Gayunpaman, ang natitirang larawang ito ay may ilang mga pintuan, at maaari itong maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Matapos kolektahin ang mga natitirang larawan, muling ipinakita ni Xingju ang Swift Wind of Imperial Wind Technique, at sa pagkakataong ito nang walang hadlang sa mga natitirang larawan, matagumpay na nailunsad ni Xingju ang Swift Wind. Imperial Wind Technique, Swift Wind. Ang Xingju ay tuwang-tuwa sa pananabik, at ang buong tao ay naging isang sabog at tanggayan patungo sa direksyon ng Wenshan Town. Sa estado ng Swift Wind, ang paglalakbay ng 100 milya, si Xingju ay umabot ng kalahating oras, ngunit ito ay napakamahal din para sa kanya. Pagkatapos bumalik sa Wenshan Town, si Xingju ay nagmamadaling naglakad patungo sa inn kung saan siya naruroon. Nakakatakot na bata, saan ka pupunta? Kakapasok lang ni Xingju sa inn, at sa likod nito ay ang tunog ni Uncle Pan. Nakapagsanay ka ba ng Imperial Wind Technique? Tumiti si Xingju kay Uncle Pan. Tagumpay. Nagtatakang tanong ni Uncle Pan. Oo, ngunit ito ay ang unang layer ay mastery lang. Napakamot ng ulo si Xingju at sumagot ng Ikaw talagang bata ka, nagmana ka talaga sa tatay mong may kakilakilabot na talento. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, walang magawang umiling si Uncle Pan. Noong una, akala niya ay isa siyang walang katulad na henyo, ngunit nang makilala niya ang ama ni Xingju, nalaman niyang mali ang kanyang ideya. Okay, alis na tayo dali. Pagkatapos ng kawalan ng kakayahan, sabik na sinabi ni Uncle Pan kay Xingju. Pag-alis. Pumunta sa Boundless Sea Region. Naguguluhan si Xingju. Isang araw lang silang nagpahinga dito sa Wenshan Town. Siya ay labis na nag-aalala kung ang katawan ni Uncle Pan ay maaaring tumayo. Well, kung gusto mong makarating ng mabilis, kailangan mong pumunta. Tumawag ako sa tindahan kaninang umaga at nag-atubiling makita ang mga hayop sa dagat sa bukas na dagat ng Boundless Sea Region kamakailan lamang, kaya ang maliliit na bangka ay hindi ng ahas na tumulak. Ngayon ay isa na lang ang naglalayag na barko, at ang barkong iyon ay maglalayag pagkalipas ng kalahating buwan, kaya't kailangan nating magmadali, kung makaligtaan natin ito, hindi natin alam kung gaano katagal maghihintay. Nag-aalalang sabi ni Uncle Pan. Halimaw sa dagat. Matapos marinig ang bokabularyo na ito, si Xingju ay nataranta. Sa katunayan, hindi pa nakikita ni Xingju ang dagat mula nang siya ay napakalaki. Para sa mga hayop sa dagat, mas estranghero si Xingju. Ang sea beast ay talagang isang uri ng demon beast, ngunit sila ay parasitiko lamang sa tubig dagat. Nang makita ang pagkalito ni Xingju, ipinaliwanag ni Uncle Pan. Dahil ito ang kaso, umalis na tayo. Matapos marinig ang mga salita ni Uncle Pan, umayag din si Xingju na umalis ngayon. Ayaw niyang mawalan ng oras dahil sa ganitong bagay. Kaagad silang dalawa ay nagmamadaling sumakay sa karwahe ng hayop at sumugod patungo sa kanlurang baybayin ng Nangang Empire.
Sa pinakakanlurang bahagi ng Nandong Empire, mayroong isang malaking baybayin, at ang lalim ng dagat ay ang walang katapusang boundless sea region. Ang rehiyon ng walang hangganang dagat ay napakalaki at nahahati sa panlabas na dagat at panloob na dagat. May mga panlabas na isla sa panlabas na dagat at panloob na mga isla sa panloob na dagat. Ang bayan ng Uncle Pan ay ang panloob na isla. Gayunpaman, ang layunin ni Xingju sa pagkakataong ito ay Naway Island, dahil ang kapangyarihan ni Uncle Pan ay tinatakan sa Naway Island ng ama ni Xingju. Napakalaki ng rehiyon ng walang hangganang dagat. Ang panlabas na isla lamang ay katumbas ng lugar ng tatlong imperyo, ngunit walang tinatawag na imperyo sa mga panlabas na isla. Bagamat maraming puwersa, hindi sila ang apat sa tatlong imperyo. Napakalaki ng kapangyarihan. Para sa mga tao ng Boundless Sea Region, hindi nila gusto ang paksayon, bulag nilang hinahabol ang paglago ng personal na lakas. Gayunpaman, kung nais mong maabot ang panlabas na isla, mayroong libu-libong milya ng lupa at dagat na pupuntahan, at ang sailing port sa kanluran ng Nandong Empire ay isang lugar na nagbibigay ng transportasyon sa dagat. Ang mga pag-aalinlangan ay madalas na dumadalaw sa kamakailang malayo sa pampang. Ang isang bahagyang mas maliit na individual na bangka sa paglalayag ay ng ahas na hindi pumunta sa dagat, tanging ang isang malaking bangka sa paglalayag ay papasok pa rin sa dagat. Ang bangkang ito ay hindi pagmamay-ari ng puwersa ng Nandong Empire, ngunit ibinibigay ng isang puwersa sa mga panlabas na isla ng Boundless Sea Region, at ang puwersang iyon ay isa sa ilang malalaking puwersa sa mga panlabas na isla, na tinatawag na Fine Chamber of Commerce. Napakalaki ng barkong ito, ang katawan ng barko ay puno ng kilometro, at ang katawan ng barko ay gawa sa libu-libong taon ng itim na bakal, kaya kahit sa marahas na alon na ito, ang Boundless Sea Region, na maraming hayop sa dagat, ay malayang makapaglayag. Anong laking barko? Pagkatapos ng kalahating buwan ng walang patid na pagmamadali, sa wakas ay nakarating sina Xingju at Uncle Pan sa paglalayag na daungan na ito, habang nakatingin sa walang hangganang tubig sa kanilang harapan, at sa malaking barkong naglalayag, sabi ni Xingju nang may pagtataka. Sa sandaling ito, sa wakas ay alam na niya kung bakit ang Boundless Sea Region na ito ay tinatawag na Boundless Sea Region, na talagang walang katapusan. Okay, bata huwag kang bamantong hininga. Bilisan mo at sumakay na, at maglalayag ang mga tao sa pagkakataong ito. Maya-maya lang ay lumapit si Uncle Pan para magpaalala. Kaya naglakad silang dalawa patungo sa malaking bangka. Sa pasukan ng malaking barkong naglalayag, may ilang lalaking nakasuot ng purple vests, at ang lakas ng mga lalaking ito ay nasa level talaga ng martial ancestor. Malinaw na sila ang mga tao ng Chamber of Commerce. Ilang gintong barya ang kailangan para sa dalawang superior cabin. Sabi ni Xingju sa ilang lalaki. Paumanhin, hindi kami tumatanggap ng mga gold coins dito, martial skill at treasure pill lang. Kung mayroon kang dalawang first class cabin, kailangan mo ng dalawang black rank top grade treasure pill. Nakangiting sabi ng isa sa mga lalaki kay Xingju. Hindi ba, sobrang mahal. At sinabi ni Xingju na nakabuka ang bibig, nagulat. Pambihirang panahon, napakamahal, kung sa tingin mo ito ay mahal, maaari kang gumawa ng mas mababang klase ng cabin, hanggat ang mas mababang klase ng cabin ay maaaring black rank na mas mababang klase ng cabin. Ngunit dahil ang tiyuhin na ito ay isang ordinaryong tao, ipinapayo ko sa iyo na pumunta sa cabin, dahil pagkatapos ng lahat, ang mga pagtaas at pagbaba ng unang klase na cabin ay maliit at hindi magiging sanhi ng kakulangan sa ginhawa pagkatapos magliyag, tumingin din ang lalaki sa Xi. Si Ju sa tabi niya. Tiyo Pan. Ito. Sa pagkakataong ito, awkward si Xingju. Sa sandaling ito, mayroon siyang ilang black rank treasure pill, ngunit wala talagang treasure pill. Mayroong dalawang salitang martial skill, ngunit lahat sila ay Imperial Wind Pavilion martial skill. Ilabas mo, ngunit muli, tulad ng sinabi ng lalaki, ang katawan ni Uncle Pan ay maaari lamang umupo sa cabin. Ha? Sa sandaling ito, isang tweet ang biglang dumating sa langit, at ang boses na ito, si Xingju, ay sobrang pamilyar, dahil iyon ang boses ng Sun Eagle Beast. Oo naman, sa sandaling ito sa kalangitan sa itaas ng sailing port, ang Swift Eagle Beast ay patuloy na umiikot. Pagkatapos ng ilang tweets, dahan-dahan itong bumagsak, at sabay na naglakad ang tatlong lalaki mula sa Swift Eagle Beast. Pababa. At silang tatlo ay nakasuot ng berdeng robe, at may nakasabit na medalyang pangunahing tauhan sa kanilang mga dibdib. Tingnan mo, ito ang pangunahing palasyo ng Nandong aristocratic family. Sumigaw ng malakas ang isang may matalas na mata. At pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, nagdulot ito ng kaguluhan. Kumusta ka? Ngunit pagkatapos mag-focus sa tatlong pangunahing disipulo ng palasyo, napakunot ang noo ni Xingju, dahil alam ng isa sa tatlong Xingju na ang Mazong ang gustong mamatay sa araw ni Xingju. Ano ang pinupuntahan ng mga alagad ng Nandong aristocratic family? Imposibleng pumunta sa Boundless Sea Region. Pagkatapos ay direktang lumipad sa pamamagitan ng Swift Eagle Beast, hindi ito mas mahusay. Matapos magulat sandali, huminahon ang mood ni Xingju. Naniniwala siya na kahit makita siya ni Mazong, magkukunwari siyang hindi siya kilala. Kung tutuusin, hindi nakikita ang ginawa niya noong araw na iyon. Pero ang ipinagtataka ni Xingju ay kung bakit sila pupunta dito. Kahit na gusto ng mga disipulo ng Nandong aristocratic family na pumunta sa Boundless Sea Region, kailangan nilang sumakay sa bangka, dahil sa ibabaw ng Boundless Sea Region, mayroong napakalakas na bagyo sa lahat ng dako, at ang Demon Beast na kapareho ng Swift Eagle Beast hindi makayanan paliwanag ni Uncle Pan kay Xingju na nakangiti. Ang katotohanan at pagkatapos marinig si Uncle Pan, naintindihan si Xingju. Ang Boundless Sea Region na ito ay talagang isang mapanganib na lugar. Sa oras na ito, ang tatlong alagad ng pangunahing palasyo ay nakapagpahangga sa mga mata ng lahat.
Tiyak na, ang mga alagad ng Nangang aristocratic family ay banal sa mata ng mga ordinaryong tao ng Nangang Empire. At nang papalapit, nahanap din ng Mazong si Xingju, at malaki ang ipinagbago ng kanyang mukha, ngunit ilang sandali pa, sa gilid ng kanyang bibig, isang mapait na ngiti ang itinaas, at agad na tila hindi niya ito nakilala. Dumaan si Xingju. Tatlong superior cabin. Naglakad ang tatlong alagad ng pangunahing palasyo papunta sa toll booth ng bangka at sinabi sa isang lalaking naka-purple vest. Paumanhin, ang huling dalawang first class na cabin ay nabook na ng dalawang iyon, at ngayon ay mayroon lamang mga katamtamang laki ng mga cabin, nakangiting tugon ng lalaking nakausap noon kay Xingju. Halaga. Matapos marinig ang mga salita ng lalaki, hindi nakaimik si Xingju, ngunit hindi siya kumibo. Ang nakababatang kapatid na ito, ang tatlo ko ay mga disipulo ng pangunahing palasyo ng Nangang aristocratic family, at plano kong pumunta sa labas ng isla ng Boundless Sea Region para gumawa ng isang bagay. Hindi ko alam kung maginhawa para sa nakababatang kapatid na ibigay sa amin ng dalawang first class na cabin. Noon lang, isa sa mga disipulo ng pangunahing palasyo ang lumapit kay Xingju at sinabi. Ang tono ng boses na iyon ay talagang may mataas na panlasa, na nakakakuha lamang. Obo-obo, nahihiya ako, kailangan ko ring gumawa ng mga bagay, kaya hindi ako comfortable na isuko ang cabin na ito. Bahagyang ngumiti ang Xingju at hindi ibinalik ang mukha. Pagkatapos ay nagyabang siya sa lalaki at kumuha ng pulang treasure peel, na siyang treasure peel na ninakawan sa mga kamay ni Liu Teng noong isang araw. Kahit na hindi ko alam kung ano ang grade ng treasure peel na ito, hula ni Xingju na siguradong hindi mababa ang grade ng treasure peel. At ang isang ito para sa treasure peel, si Xingju ay naalala lamang pagkatapos ng hitsura ni Mazong. At nang makita ng Mazong ang treasure peel, ang kanyang mga kamao ay kumuyom ng hindi sinasadya, at ang kanyang mukha ay lumitaw na medyo nakakatakot. Earth rank lower grade treasure peel. Pagkatapos uminom ng treasure peel, inilagay ng lalaki ang treasure peel sa ilalim ng kanyang ilong at sinipsip ito, pagkatapos ay sinabing nagtataka. Sila ay mga miyembro ng Chamber of Commerce, at nakikitungo sa treasure peel martial skill at iba't ibang walang kapantay na kayamanan sa buong taon, kaya para sa grado ng treasure peel, hanggat ito ay narinig, maaari siyang makilala. Maaari ko bang makuha ang presyo para sa dalawang first class na cabin? Bahagyang ngumiti si Xingju, nagkukunwaring mapangahas na sinabi, sa katunayan, labis din ang pagkabalisa ni Xingju sa ngayon, Earth rank treasure peel, napakamahal na bagay, napakasayang. Sapat na dalhin ng dalawa sa first class cabin sa ika-9 at ika-10, at bigyan ng dalawa ng pinakamahusay na serbisyo sa pagkain at kagandahan. Mabilis na tumanggo ang lalaki, saka sinabi sa katabi niya. Hindi kailangan ng kagandahan, mas masarap lang. At bahagyang ngumiti si Xingju, at kahit sa pamumuno ng lalaki, sumakay siya sa malaking bangkang ito kasama si Uncle Pan. Hindi madali ang batang ito, sapat na ang Earth rank treasure peel para makabili ng tiket sa barko. Nang makita ito, iba ang sinabi ng ilan sa mga disipulo na nakipag-usap kay Xingju kanina. Di manit, at bamulong si Mazong, ngunit sa ngayon ay mas nababalisa siya kaysa kay Xingju, dahil kanya ang treasure peel. Diyos ng digmaan Azura. Kabanata 73, ang sikreto ni Yapay. Sa sandaling ito, isang linggo na ang nakalipas mula noong tumulak si Xingju at ang iba pa. Sa linggong ito, opisyal na pumasok ang malaking barko sa walang hangganan na dagat. Sa ngayon, patuloy na lumulutang ang mga alon sa itaas ng antas ng dagat, sunod-sunod na lumulutang. Kung ang ilang maliliit na bangkang pangisda ay maglalayag sa lugar na ito ng dagat, ang alon na ito lamang ang maaaring tumaob dito. Gayunpaman, sa harap ng malaking sailing boat na libu-libong metro ang haba at 100 metro ang taas, ang malalaking alon na ito ay tila hindi gaanong mahalaga. Tuloy-tuloy ang paglayag ng malaking bangka, at sa pagitan ng mga hampas, isang malaking alon ng mga alon ang naalis. Pagtingin mula sa langit ay parang dalawang puting buntot na sinusundan nito at agad itong maganda. Si Xingju ay nakahiga sa ulo ng kama sa sandaling ito, kumakain ng masasarap na merienda sa tabi ng unan, iniisip niya ang sinabi ni Uncle Pan na maaabot niya ang antas ng martial god sa loob ng isang taon, ngunit ang round trip time sa pagitan ng Imperial Wind Empire at ang panlabas na isla ng Boundless Sea Region ay aabutin ng isang taon, at ang oras ng taong ito ay halos palaging hindi mapalagay. Walang maisip si Xingju. Anong mga pamamaraan ang maaaring gamitin ni Uncle Pan upang mapataas ang kanyang kapangyarihan mula sa martial sovereign hanggang sa martial god? Nagsinungaling ba si Uncle Pan sa akin? Bulong ni Xingju. Ngunit sinabi ng kanyang instinct sa kanyang sarili na hindi malisyoso si Uncle Pan sa kanya. Ha, ayoko nga. Napakamot ng ulo si Xingju, at agad na inikat ang kanyang pulso, lumitaw ang isang gintong spell, na nakuha sa kuweba, palasyo ng bayan ng Nangang aristocratic family martial skill Ryzen Dragon Blade. Matapos kunin ang Ryzen Dragon Blade na ito, ipinost ito ni Xingju sa kanyang noo. Maaari ko bang gamitin ito kung gusto kong subukan ito? Gayunpaman, walang magawa si Xingju, ang Ryzen Dragon Blade na ito ay talagang walang tugon, gaya ng sinabi ni Zhou Lianfeng, maaaring ito ay talagang selyado. Seal. Sinabi ni Uncle Pan na kayang i-unlock ng Jade Pendant ko ang Seal Array. Hindi ko alam kung maa-unlock ko ang Ryzen Dragon Blade Seal. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi nagatubili si Xingju, mabilis na kinuha ang Jade Pendant sa kanyang mga braso, at pagkatapos ay inilagay ito sa spell ng Ryzen Dragon Blade. Gayunpaman, nadismaya si Xingju na matapos mailagay ang Jade Pendant sa charm, hindi nagbago ang charm. Pagkatapos ay kinuha muli ni Xingju ang Jade Pendant at pinagmasdan itong mabuti. Ang Jade piece ng Xingju ay pinaikli ng sulat na iniwan ng kanyang ama.
At pinagsanib din ni Uncle Pan ang 2 piraso ng jade sa kanyang harapan, kaya alam ni Xingju na talagang hindi simple ang kanyang piraso ng jade, ngunit hindi niya alam kung paano ito gamitin. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-aaral, bukod sa mahinang kumikinang na mga bagay sa jade pendant, ito ay halos walang pinagkaiba sa ordinaryong jade pendant, pabayaan ang anumang switch o katulad nito. Martial Chi. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Xingju ang tungkol sa natitirang volume, at agad na nagmadaling ipasok ang Martial Chi sa jade pendant, ngunit ang ikinadismaya ni Xingju ay pagkatapos magbuhos ng malaking piraso ng Martial Chi, ang jade pendant na iyon ay gumawa pa rin ng walang anumang pagbabago. Walang magawa si Xingju, ngunit ibinaba ang kanyang ulo. Oo, soul power. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, biglang lumiwanag si Xingju sa kanyang harapan, at pagkatapos ay sinabi. Naisip ni Xingju, ang jade na ito ay orihinal na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Marahil ay may kaugnayan din ito sa Soul Devouring Clan. Dahil ang Soul Devouring Secret Art ay maaari lamang gawin ng Soul Devouring Clan, kung gayon ang jade na ito ay dapat lamang gamitin ng Soul Devouring Clan. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi nagatubili si Xingju. Ang bahagyang pagdiin ng palad sa jade pendant ay nagtanim ng madilim na kaluluwa sa jade pendant. Buzz. Ang ikinagulat ni Xingju ay pagkatapos na ilagay ni Xingju ang maitim na soul power ng jade pendant, ang jade pendant na iyon ay nagsimulang maglabas ng mahinang sinag ng liwanag, at ang mga sinag ng liwanag ay naging mas maunlad. Nang makita iyon, ang mukha ni Xingju ay naging excited sa isang iglap, at pinatindi niya ang soul power installation. Buzz. Sa ilang paghiging na tunog, ang jade pendant ay talagang lumutang, at sa ibabaw ng jade pendant ay mayroong ilang kakaibang gas na patuloy na umiikot sa palibot ng jade pendant. Nang makita iyon, binuhat ni Xingju si Yupei at inilagay muli ito sa spell na Rising Dragon Blade, at sa pagkakataong ito pagkatapos na mahawakan ni Yupei ang spell, ang gas ay ang pag-agos ng napakabilis na sa lahat ng spells. Matapos ibuhos ang gas sa spell, ang spell ay gumawa ng isang maliit na alon ng enerhiya. Pagkatapos, si Yupei at ang spell ay naibalik sa dati nilang anyo. Nang makita ito, dali-daling inilagay ni Xingju ang spell sa kanyang noo, at sa pagkakataong ito sa pagkakadikit ng noo sa spell, malalaking piraso ng text, tulad ng baha ng discharge, ay napakabilis na bumuhos sa utak ni Xingju. At sa pagdagsa ng mga blockbuster character, ang mukha ni Xingju ay tumaas pa ng isang ngiti ng pagkasabik. Pagkaraan ng ilang sandali, inilagay ni Xingju ang lahat ng paraan ng pagsasanay ng Rising Dragon Blade sa kanyang isipan, at pagkatapos ay agad na nag-swipe ng mga robe upang ilagay ang Rising Dragon Blade. Matapos tanggalin ang spell, kinuha ni Xingju ang jade pendant at nilaro ito sa kanyang kamay, bago siya yakapin. Sa ngayon, nalaman ni Xingju na ang jade pendant na ito ay isang master key para basagin ang seal. Malamang, ito ay kailangan kay Xingju sa hinaharap. Pagkatapos iligpit si Yupei, binasa ni Xingju ang nilalaman ng Rising Dragon Blade. Ang ikinagulat ni Xingju ay ang Rising Dragon Blade na ito ay talagang isang Earth Rank Intermediate Martial Skill, at ito ay malapit pa rin sa Earth Rank High Level Martial Skill. Ngunit sa pagkakataong ito ay natagpuan ko ang kayamanan. Xingju, at handang basahin ang partikular na paraan ng pagsasanay nitong Rising Dragon Blade. Boom. Ngunit sa sandaling ito, ang pintuan ng cabin ni Xingju ay may biglang kumatok. Ang young master na ito, para maibsan ang inip sa iyong paglalakbay, espesyal na nagdaos kami ng dance party, at mapapanood mo ito sa first class VIP seat sa first class cabin. Matapos buksan ni Xingju ang pinto ng cabin, isang magandang babae ang nagsabi kay Xingju na may nakangiting mukha. At tumingin sa ibaba si Xingju, at nalaman na marami talagang tao sa hall ng sailboat sa sandaling ito, at may ilang magagandang babae sa gitnang entablado, sumasayaw na may kaakit-akit na mga poster, tumatalo ng maganda. Sayaw. Ang malaking barkong ito ay napakalaki, ngunit walang maraming mga cabin para sa mga bisita. Mayroong 10 first class cabin, 30 medium cabin, at 100 lower cabin. Ang kabuuang bilang ng mga tripulante ay hindi hihigit sa 200. Kaya napakakomprehensibo ng mga panloob na pasilidad ng bangka. Sa gitna ng sailboat, may napakalawak na bulwagan. Hindi pa alam ni Xingju kung para saan ang malaking bulwagan na ito, ngunit sa sandaling ito ay alam na ito sa wakas. Oh, salamat. Magalang na sagot ni Xingju sa babae, pumunta ang babae para ipaalam sa ibang mga bisita sa cabin. Si Xingju ay pinupukaw ng Rising Dragon Blade sa sandaling ito, kaya para sa tinatawag na dance appreciation na ito, si Xingju ay walang mood. Ngunit nang si Xingju ay malapit nang bumalik sa cabin, ang mga figure ng 3 lalaki ay nakakuha ng atensyon ni Xingju. Nakita ko ang 3 lalaki na mas interesadong nakaupo sa gitnang upuan, nasasarapan sa sayaw ng mga babae. Ang 3 iyon ay ang 3 pangunahing alagad ng palasyo ng Nangang aristocratic family at ang 3 master ng preliminary rank martial god. Gayunpaman, may 10 pang high-end na upuan sa harap nila. Iyon yata ang VIP seat para sa mga first class na pasahero. Matapos makita ang 3 disipulo sa pangunahing palasyo, biglang nagbago ang atensyon ni Xingju. Si Xingju ay orihinal na nadismaya sa mga disipulo ng Nangang aristocratic family, at mas nadismaya sa mazong na iyon, kaya sinasadya ni Xingju na galitin sila. Sa pag-iisip nito, hinailan ni Xingju si Uncle Pan sa bulwagan, at si Xingju ay espesyal na pumili ng upuan sa harap ng Mazong at umupo. Pagkaupo sa upuan, hindi niya sinasadyang ituwid ang waist plate upang harangin ang paningin ni Mazong, at pagkatapos makita ang galaw ni Xingju, talagang nagalit ang Mazong. Nang matapos ang magagandang sayaw ng ilang kababaihan, binago nila ang ilang napakagandang programa, at si Xingju ay nakalawit sa harap ni Mazong, at si Mazong ay masasabing na suffocated.
Gayunpaman, dahil ito ay isang sailing boat ng Economic Chamber of Commerce, natakot siyang harapin si Shinju. Bagamat ang Kamara ng Komersyo ay nasa mga panlabas na isla, bagamat hindi ito kasing lakas ng Nandong aristocratic family sa silangan ng Dongtian mainland, ito ay lubhang mahina. Sa pagkakataong ito si Mazong at ang iba pa ay nagtungo sa mga panlabas na isla, natural na ayaw nilang pukawin ang gayong karibal. Hoy, manood ka na lang ng sine, ano yun? Sa wakas, hindi na napigilan ni Mazong. Iniindayog ko, iniistorbo ka ba? Bahagyang ibinaling ni Shinju ang kanyang ulo at binigyan ng matigas na puting tingin si Mazong. Ang maliit na kapatid na ito, ay may magandang lakas, hindi ko alam kung saang paaralan. Noon lang, nakangiting sabi ng isang disipulo sa tabi ni Mazong. Ngunit sa ngiting iyon, may bakas ng panganib. Natural na alam ni Shinju ang ibig niyang sabihin. Si Shinju ay sakay nila, halatang mga tao ng tatlong imperyo, at sa tatlong imperyo, ang Nandong aristocratic family ang amo. Kaya tiyak na gusto niyang gamitin ang momentum ng Nandong aristocratic family para sugpuin si Shinju, ngunit hindi kinain ni Shinju ang kanyang suit. Imperial Wind Pavilion. Itinaas ni Shinju ang kanyang ulo at may pagmamalaki na sumagot. Ay, ito pala ay Imperial Wind Pavilion, ang pangalawang antas na puwersa na tinapakan ng aking Nandong aristocratic family sa loob ng daan-daang taon. Sa sandaling ito, ngumiti si Mazong nang may kabalintunaan. Kung ang Imperial Wind Pavilion ay isang second-rate na puwersa, ang Nandong aristocratic family ay isang third-rate na puwersa. Nang malapit nang tumanggi si Shinju, isang malakas na boses ang biglang tumunog sa likod ni Shinju, at ang tunog ng tunog na ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Nakita ko na ito ay isang lalaki sa kanyang early 20s, na may itim na buhok sa pagitan ng kanyang mga ulo, na hindi kapansin-pansin sa mukha, ngunit puno ng British energy. Ang isang mapusyaw na asul na damit ay napaka-regular, at sa likod ng lalaki ay isang kakaibang kahoy na espada. Ang pinaka-nakakagulat kay Shinju ay ang lakas ng lalaking ito ay talagang isang preliminary rank martial god. Ang Nandong aristocratic family ay third-rate force. How dare you say it to me in Nandong Empire? Sa sandaling ito, biglang tumayo ang alagad ng pangunahing palasyo na dati nang nakausap ni Shinju at itinuro ang lalaking nagmumura. Nakakalungkot na ang Nandong aristocratic family ay lumabas sa iyong mga arrogant na alagad. At bahagyang ngumiti ang lalaki, pagkatapos ay lumapit kay Shinju at tumingin kay Shinju at sinabi, ang kapatid na ito, napakabata, ay umabot na sa antas ng intermediate rank martial sovereign. Malamang na disipulo siya ng Inner Pavilion, hindi ko alam ang apelyido. De Mayo. Ang susunod ay ang Inner Pavilion disciple, ang pangalan ko ay Shinju, ang kapatid na ito ba ay disipulo din ng Imperial Wind Pavilion. At mabilis na bumangon si Shinju at magalang na sumagot. Mula sa mga salita ng lalaki kanina lang, nahulaan ni Shinju na isa itong disipulo ng Imperial Wind Pavilion. Kung hindi, imposibleng mauna ang Imperial Wind Pavilion at masaktan ng mga disipulo ng Nandong aristocratic family, at ang kanyang lakas ay dapat ng mga disipulo ng pangunahing pavilion. Hindi, kapareho ko si younger brother Xing, ngunit Inner Pavilion disciple, ang pangalan ko ay Shu Changqing nakangiting sagot ng lalaki. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 74, ang mga hayop sa dagat ay umaatake. Matapos manalo sa unang kompetisyon sa Pangangaso, inangkin ng mga disipulo ng Inner Pavilion na nirerango si Shinju bilang una sa elite list, ngunit hindi ito inamin ni Shinju. Ang dahilan kung bakit hindi ko inaamin ito ay dahil mayroong isang alagad na nagngangalang Shu Changqing sa pinakamataas na posisyon ng elite list. Maliban kung talagang matatalo mo ang unang tao, hindi magiging mayabang si Shinju. Ako ang una sa listahan ng mga piling tao, at ngayon na nakikita itong si Shu Changqing mismo, si Shinju ay medyo nagulat din. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Shu Changqing na ito ay hindi nakabalik sa Imperial Wind Pavilion sa loob ng maraming taon, at ngayon ay nakarating na ito sa estado ng martial god. Ang martial god, kahit nasa pangunahing pavilion ng malakas na lalaking iyon, ay itinuturing na numero unong figure. Ngunit dalawa lang sa kanila ang Inner Pavilion disciple, at nararapat silang magsalita sa harap ko. Nang masayang nag-uusap ang dalawa ni Shinju, biglang sinabi ni Mazong sa malamig na boses. Paano ang Inner Pavilion disciple? Matatalo pa rin ang Inner Pavilion disciple ang iyong mga pangunahing alagad sa palasyo. Matapos marinig ang mga salita ni Mazong, ngunit hindi pa rin naghihintay na magsalita si Shinju, pagkatapos ay tinuligsa ni Shu Changqing ang malamig na boses. Nang makita si Shu Changqing aktwal na sumusuporta sa Imperial Wind Pavilion sa paraang, hindi maiwasan ni Shinju na magdagdag din ng kaunting pabor dito. Ang mga alagad ng Imperial Wind Pavilion bukod kina si Yan at Xiao San kasama ang entering pavilion. Nandyan din ang minamahal na Xiao Han. Hindi pa ako nagkaroon ng alagad na nagpapasaya kay Shinju, at itong si Shu Changqing ang unang taong may taste kay Shinju. Magandang bagay na makipag-deal sa ganitong uri ng tao. Ang malalaking salita ay hindi nakakahiya. Matapos marinig ang mga salita ni Shu Changqing, ang Mazong ay nagalit pa at agad na gustong barilin si Shu Changqing. Nang makita iyon, si Shu Changqing ay hindi gustong magpakita ng kahinaan, at tumingin sa anumang oras. Gumagawa ng gulo sa sailing boat ng Chamber of Commerce ko, ayaw mo na bang mabuhay? Ngunit sa sandaling ito, biglang sumigaw ang isang matandang lalaki sa itaas ng bulwagan. At pagtingin ko sa ibaba, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakasuot ng purple na vest, nakatayo sa itaas ng atak ng bulwagan, at ang lakas ng matanda ay umabot sa antas ng intermediate rank martial god.
Matapos makitang lumitaw ang matandang lalaki, bamantong hininga ang Mazong at naglakad patungo sa kanyang cabin, habang ang dalawa pang disipulo ay mabangis na tumitig kina Xingju at Shu Changqing at sumunod. Evergreen, mababago mo ang iyong masamang ugali. Sa sandaling ito, ang matandang lalaki ng kamara ng komersyo ay dahan-daang bumaba sa gilid ni Shu Changqing at sinabi sa kanya na nakangiti. Elder Zhu, ngunit hindi muna sila nagsalita at ngumiti si Shu Changqing pabalik. Oh, Xingju, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ito ang Elder Zhu ng Kamara ng Komersyo at Industriya, maaari itong ilarawan bilang ang kapitan ng malaking barkong ito. Pagkatapos itakda ni Shu Changqing ang matandang panauhin, ngumiti siya at ipinakilala si Xingju. Xingju, tingnan mo si Elder Zhu at si Xingju ay isa ring magalang na pagbisita, pagkatapos ng lahat, siya ay magtatrabaho sa panlabas na isla, at isang magandang bagay na makilala ang mga matatanda ng Kamara ng Komersyo. Sa edad na ito, naabot mo na ang intermediate rank Martial Sovereign, na kamangha-mangha. Evergreen, mas magaling ang nakababatang kapatid mo kaysa sa iyo, hahaha. Pagkatapos ay sinabi ni Elder Zhu, at pagkatapos pahalagahan si Xingju, lubos itong pinahahalagahan. Medyo napahiya ang Xingju. Boom. Ngunit sa sandaling ito, ang napakatatag na katawan ng barko na ito ay biglang nanginag ng husto. Ang panginginig na ito ay nagdulot ng matinding takot sa maraming tao. Oops, baka isang grupo ng hayop sa dagat. At sa oras na ito, maliri ng pakiramdam ni Elder Zhu, at pagkatapos ay komandat ang kanyang figure, isinama ito sa kalawakan at nawala. Younger brother Xing, bumalik ka muna sa pahinga, tutulungan ko si Elder Zhu. Matapos mawala si Elder Zhu, nakangiting sinabi ni Shu Changqing kay Xingju, at pagkatapos ay komandat din ito sa kalawakan. Ha, ang lakas ng kalawakan, ang simbolo ng martial god, inggit talaga ako. Matapos makita ang dalawang tao na agad na nagsama sa kalawakan, walang magawang sinabi ni Xingju. Huwag kang mainggit, pagkatapos ng kalahating taon, hahayaan kitang maabot ang antas na iyon. Matapos makita ang ekspresyon ni Xingju, nakangiting sabi ni Uncle Pan, na nakaupo ng mahabang panahon ng walang salita. Boom! Ngunit sa sandaling ito, isa pang marahas na pagyanig ang nagpayanig sa katawan ng barko, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malubha ito kaysa dati. Nang makita ito, sumimangot din si Xingju, at lumipas na ang mga pangalan ni na Elder Zhu at Shu Changqing, ngunit hindi pa ito naayos. Lao Pan, bumalik ka muna sa cabin, hayaan mo akong pumunta at tingnan. Matapos makipag-usap kay Old Kang, nagmamadaling tinungo ni Xingju ang cabin. Xingju, huwag kang pumunta sa dagat. At mabilis na paalala ni Uncle Pan. Matapos marinig ang mga salita ni Uncle Pan, tumanggo si Xingju at sumang-ayon. Si Uncle Pan ay isang nangungunang malakas na tao sa Boundless Sea Region. Masyadong pamilyar ito sa Boundless Sea Region, kaya dapat may dahilan ang sinabi niya. Nang lumabas si Xingju sa cabin, laking gulat niya nang makitang ang Boundless Sea Region sa ngayon ay talagang isang malakas na hangin, at malakas na ulan. Sa gayong nasirang kapaligiran, maging ang malaking bangkang ito ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang pinakanakakagulat na bagay tungkol kay Xingju ay nasa sandaling nasa paligid ng malaking bangka, mayroong 12-12 ng mga itim na hindi pa nakikilalang mga nilalang sa lahat ng dako, at kabilang sa mga nilalang na iyon, mayroong higit sa 20 metro ang haba. At lahat sila ay naglalabas ng malakas na hininga ng Martial Sovereign. Malinaw na ito ay isang grupo ng mga Sovereign Rank Sea Beast. Sa napakaraming Sovereign Rank Sea Beast na kumukumkum sa malaking barkong naglalayag, hindi katakataka na hindi ito matiis ng malaking barkong naglalayag. Boom! Boom! Sa sandaling iyon, ang mga tao ng Kamara ng Komersyo ay patuloy na umaatake sa mga hayop sa dagat. Nang makita ito, si Xingju ay nagmamadaling sumali sa battle circle. Karamihan sa mga tao sa Chamber of Commerce na ito ay ang lakas ng Martial Ancestor, at hindi hihigit sa 2 tao ang nakaabot sa Martial Sovereign, kaya malinaw na pagkatapos sumali ni Xingju, ang sitwasyon ay bumuti ng husto. Si Xingju ay nakatayo sa busog ng barko, winawagayway ang kanyang mga braso, at ilang mga sinag ng magaan na mga pamprint na napakabilis na lumabas. Sa malakas na ulan na ito, tulad ng isang meteor shower na bumabagsak mula sa langit, itinapon niya ang hayop sa dagat ng napakabilis. Bang 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 bang. Ang mga sinag ng magaan na pamprint ay nahulog sa tubig, na nagdulot ng malaking tilamsik ng tubig. Kasabay nito, pinatunog din ito ang panaghuhi ng halimaw sa dagat. Si Xingju ay intermediate rank Martial Sovereign na ngayon, kaya natural na napabuti ng husto ang combat effectiveness, at napakadaling harapin ang Sovereign rank Demon Beast, gayunpaman, sa pagtataka ni Xingju, hindi niya nakita sina Elder Zhu at Shu Changqing sa bangkang ito. Boom! Sa sandaling ito, sa direksyon ng popa, isang malakas na ingay ang biglang dumating, at kasabay nito, ang malaking yate ay marahas ding umindayog. Ang figure ni Xingju, mabilis siyang sumugod patungo sa popa. Matapos marating ang hulihan, mas nabigla si Xingju nang makitang sa sandaling nasa likod ng hulihan, isang malaking nilalang na may haba na 10-10 metro ang lumalangoy pabalik-balik sa ibabaw ng tubig. Sa panahon ng paglangoy ng mga nilalang, 12-12 ng talampakan ng tubig dagat ang patuloy na binubugbog nito. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay ang napakalaking halimaw na ito ay talagang isang God rank intermediate sea beast. Sa ngayon, nakikipagbuno sina Elder Zhu at Shu Changqing sa halimaw sa dagat sa tubig, sinusubukang pigilan ang halimaw sa dagat na tumama sa malaking barkong naglalayag. Sa pagitan ng tatlong labanan na ito, isang malaking puyo ng tubig ang nalikha sa dagat. Gayunpaman, sa lakas ng Shu Changqing duo, hindi nila mapigilan ang sea beast na ito. Malinaw na nag-aaway sa tubig, siya at ang dalawa ay dumanas ng malaking kawalan. Oops!
Elder Zhu, Senior Brother Shu, Teka. Ngunit sa sandaling ito, nalaman ni Xingju na sa hindi kalayuan, mayroong isang napakalaking alon ng 10-10 talampakan ang humahanggos patungo sa kanila, at sa pangunawa ng soul power, si Xingju ay natagpuan pa sa napakalaking alon na iyon. Sa gitna, mayroon talagang isang God rank intermediate demon beast. Oops. Nang mag-react sina Elder Zhu at Shu Changqing, lumapit sa akin ang demon beast, at sa malaking bibig ng palanggana ng dugo, kumagat siya. Pagputol ng espada ng kaluluwa, espada chi. Sa kritikal na sandali na ito, biglang tumama sa ulo ng hayop sa dagat ang isang maitim na sword chi, tulad ng isang itim na gasuklay, na may isang kalsada ng afterimage. Boom! Ang ikinagulat ni Xingju ay ang kapangyarihan ng cutting soul sword ay limitado lamang ang paggalaw ng demon beast, ngunit hindi nagdulot ng anumang pinsala dito. Kahit na ang suntok ni Xingju ay hindi nagdulot ng anumang pinsala, nailigtas nito ang buhay ni na Elder Zhu at Shu Changqing. Gayunpaman, pagkatapos ng isang paghinto, muling naglunsad ang sea beast ng isang mabangis na open siba laban sa Shu Changqing duo. Sa pagtingin sa dalawa na napapaihip ng hangin, si Xingju ay labis na nababalisa, ngunit sa sarili niyang lakas ng martial sovereign, hindi niya maiwasan. Bugbugin mo sa loob ng bibig. Sa sandaling ito, isang boses ng matandang lalaki ang biglang tumunog sa likod ni Xingju, at parang si Uncle Pan. Matapos marinig ang mga salita ni Uncle Pan, hindi nagatubili si Xingju, dalawang apoy na napakabilis na namuo sa kanilang mga kamay, at pagkatapos ay nag-synthesize ng ball ang apoy na naglalaman ng kapangyarihan ng terorista. Flame Dragon Missile. Sa sigaw ni Xingju, isang matibay na dragon na apoy ang sumugod, at sa pagitan ng mga dragon na apoy, ang kalapit na tubig sa dagat ay kinulayan ng maapoy na pulang kulay. Bang! Sa isang malakas na ingay, matagumpay na sumabog ang apoy na dragon sa bibig ng higanteng hayop sa dagat. Air! Ang napakalaking apoy ay kumalat sa bibig ng halimaw sa dagat, at ang halimaw sa dagat ay nagpaungol nga talaga. Elder Zhu, Senior Brother Shu ang kanilang kahinaan ay nasa loob ng bibig. Nagtagumpay si Xingju sa isang suntok, at pagkatapos ay sumigaw ng malakas kina Elder Zhu at Shu Changqing. Nang makita iyon, sa wakas ay nag-react sina Elder Zhu at Shu Changqing, at pagkatapos ang mabangis na pag-atake ng Dao-Dao ay parang ulan ng mga palaso sa kalangitan, na patuloy na pumuputok sa bakana ng halimaw sa dagat. Bang 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 bang. Sa ilalim ng malakas na pag-atake ng dalawa, ang demon beast ay mabilis na hindi nakayanan, at sa wakas ay ibinagsak ang kanyang buntot upang lumangoy palayo, at pagkatapos nitong makatakas, ang isa pang hayop sa dagat ay mabilis na tumakbo palayo. Pagkatapos ay mabilis na tumakas ang ibang mga hayop sa dagat. Bang! Bang! Sa pamamagitan ng dalawang pigeon na ingay, sina Shu Changqing at Elder Zhu ay parang dalawang dragon, at nakarating sila sa barko. Si Brother Xing, talagang may magandang paningin. Kung hindi mo pinaalalahanan, kailangan mo talagang magdusa ng malaking kawalan ngayon. Pagkatapos sumakay sa barko, pumunta si Shu Changqing kay Xingju at sinabi sa arko. At nagpapasalamat si Elder Zhu na nagpasalamat kay Xingju. Para sa kanya, kung may ma-accident man sa napakalaking bangkang ito, hindi maliit ang kanyang responsibilidad. Oh, talagang umasa lang ako sa paalala ni Uncle Pan, at medyo napahiya si Xingju, at pagkatapos ay itinuro si Uncle Pan sa tabi at sinabing, "Oh, itong kaibigan, kilala mo na ba ang si Beast ngayon?" At pagkatapos makita si Uncle Pan, bahagyang napangiwi si Elder Zhu. Tapos ngumiti siya at sinabing, gayunpaman, hindi kailanman naitago ng kanyang banayad na mga galaw si Xingju. Sa katunayan, nakita niyang ordinaryong tao si Uncle Pan, at hindi siya naniwala. Oo, ang si Beast ay tinatawag na whale. Ito ay isang pangkaraniwang hayop sa dagat panloob. Ang katawan ng whale ay natatakpan ng mabibigat na kaliskis, kaya ang mga ordinaryong pag-atake ay halos hindi epektibo, tanging sa loob ng bibig lamang ang kahinaan nito. Sa hindi inaasahan, ang whale beast na ito ay darating sa open sea, na talagang kakaiba. Tila nakita rin niya ang hinala ni Elder Zhu, sinadya ni Uncle Pan sa detalye. Dahil sa pagtatanggol sa pagpapahalaga sa sarili, si Uncle Pan ay hindi gustong tingnan ng mababa. Sobrang may alam pala ng kaibigang ito. Oo nga naman, pagkatapos marinig ang detalyadong paliwanag ni Uncle Pan, hindi napigilan ni Elder Zhu na magpakita ng magalang na kulay, at saka ngumiti. Matapos malutas ang krisis, bumalik ang lahat sa cabin. Upang pasalamatan si Xingju at ang iba pa sa kanilang tulong, espesyal na inihanda ni Elder Zhu ang isang handaan. At ang kapistahan na ito ay hindi isang ordinaryong ulam ng alak, ngunit ginawa mula sa karne ng hayop sa dagat, at sa karne na iyon, ang treasure peel ay idinagdag pa bilang isang hilaw na material, kaya tiyak na ito ay isang malaking suplemento. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 75, TNG Island. Sa sandaling ito, mayroong maraming tao sa isang daungan sa panlabas na isla, at maraming mga gusali sa paligid ng daungan. Mga commercial building yan, hindi residential areas ng mga ordinaryong tao. May mga inn sa building complex. May mga tavern at post office, na lahat ay produkto ng Chamber of Commerce. Brother Xingju, huminto tayo dito. Magkita-kita tayo sa Imperial Wind Pavilion makalipas ang isang taon, at ikaw at ako ay sasabak sa pangunahing pagsusulit sa kwalifikasyon ng pavilion. Pagkababa, pumunta si Shu Changqing kina Xingju at Uncle Pan at magalang na sinabi. Ang Xingju na Senior Brother Shu will be in the future ay isa ring magalang na pagbibitiw. Matapos gumugol ng 2 buwan sa bangka, si Xingju ay higit na nagpapasalamat kay Shu Changqing, at si Shu Changqing ay kapareho din ni Xingju. Pagkatapos noon ay mas lalong nagkita ang dalawa.
Makalipas ang isang taon, magkasamang bumalik ang dalawa sa Imperial Wind Pavilion, at pagkatapos ay kumuha ng pagsusulit sa kwalifikasyon upang makapasok sa pangunahing pavilion. Pagkatapos ng palm, pumunta si Xu Changqing sa building complex sa gilid, umarkila ng beast carriage, at pagkatapos ay nagmaneho patungo sa napakabilis sa labas ng isla. Nasa level na ng preliminary rank martial god si senior brother Xu. Sa tingin ko ito ay mapapabuti pagkatapos ng isang taon. Ang pagsusulit sa kwalifikasyon para sa mga disipulo ng pangunahing pavilion ay hindi mahirap para sa kanya. Nakatingin sa beast carriage na nakangiting sabi ni Xingju. Xingju, hindi ka ba naniniwala, kaya kitang itaas sa antas ng martial god sa kalahating taon? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, lumapit si Uncle Pan kay Xingju at nakangiting sinabi. Tito Pan, hindi naman sa hindi ako naniniwala. Kaya lang napunta ka na sa mga outer islands ngayon, pero hindi mo ipinahalata sa akin kung paano pagbutihin ang iyong lakas. Medyo bottomless talaga ako. Ibinuka ni Xingju ang kanyang mga kamay sa walang magawang ekspresyon. Relax, matagal ko nang pinag-isipan. Hanggat tinutulungan mo akong tanggalin ang selyo, mayroon akong sariling paraan. Bahagyang ngumiti si Uncle Pan at mukhang confident. Tito Pan, di ba sabi mo nung una, kalimutan mo na. Ang Xingju ay orihinal na gustong sabihin na sinabi ni Uncle Pan na tutulungan niya itong pagbutihin ang kanyang lakas bago buksan ang selyo. Kung hindi niya magagawa, matutulungan siya ni Xingju na alisin ang selyo. Ngunit ngayon na matapos ipaliwanag ang selyo, tulungan si Xingju na pahusayin ang lakas nito, medyo nag-aalinlangan si Xingju. Ngunit kakaiba na ang instinct ni Xingju ay nagsasabi sa kanyang sarili na si Uncle Pan ay hindi mali siya sa kanya. Saka ko naalala na si Uncle Pan ay nabago mula sa isang walang katulad na tao sa isang ordinaryong tao dahil sa kanyang ama. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi malalim, kaya hindi binanggit ni Xingju ang orihinal na bagay. At pakiramdam ko, dahil nakarating na ako sa outer island na ito, mas mabuting tulungan si Uncle Pan na i-unlock ang seal. Kahit na hindi ko talaga mapapabuti ang aking lakas, si Xingju ay makakapagbayad lamang sa aking ama para kay Uncle Pan. Xingju, alam ko ang gusto mong sabihin, inaamin ko, natakot ako na hindi mo ako tutulungan, kaya. Ngunit makatitiyak ka, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Tila nahulaan kung ano ang naisip ni Xingju, panata na sinabi ni Uncle Pan. Hey, hindi ba ito isang alagad ng Imperial Wind Pavilion? Bakit ka nag-iisa? Paano si Xu Changqing? Sa sandaling ito, lumapit ang tatlong pangunahing disipulo ng Nangang aristocratic family at nakangiting sinabi kay Xingju. Isang bagay. At hindi sila pinansin ni Xingju, malamig na sabi. Okay lang, mga alagad lang ng 4 na major forces. Gusto kong paalalahanan ang magkapatid na Xingju. Ang panlabas na isla ng Boundless Sea Region ay hindi kasing mahina tulad ng sa tatlong pangunahing imperyo. Ang lakas ng magkapatid na Xingju ay napakahina, kaya bigyang pansin ang kaligtasan. Sa oras na iyon, lumapit si Mazong kay Xingju at sinabing may panunuya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Si Xingju ay kaibigan ng aking Chamber of Commerce. Kung sino man ang manggahas na maging hindi pabor kay Xingju sa mga panlabas na isla, ito ay katumbas ng ating Kamara ng Komersyo. Naturally, ang Kamara ng Komersyo ay hindi uupo ng walang ginagawa. Biglang, sa likod ng tatlong pangunahing disipulo ng palasyo, may boses ni Old Kang, na nakatingin sa ibaba, ito ay ang Elder Zhu ng Chamber of Commerce. Elder Zhu, kamusta ka? Saan ang iyong pupuntahan? Nang makitang paparating si Elder Zhu, magalang na tumawag si Xingju, dahil ang malaking barkong naglalayag ay nakadaong, kaya abala ang kapitan ni Elder Zhu. Hindi inaasahan ni Xingju na lalabas siya sa ganitong oras. Kaibigang Xingju, partikular akong lumapit sa iyo. Bahagyang ngumiti si Elder Zhu. Oh, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Elder Zhu. Naguguluhan na tanong ni Xingju. Noong una kang dumating sa Outer Island, siguradong hindi maginhawang kumilos, kaya espesyal akong naghanda ng guest order para sa iyo. Ito ay espesyal na inihanda ng Chamber of Commerce para sa mga bisita ng Chamber of Commerce. Sa utos ng panauhin na ito, magiging mas maginhawa para sa mga batang Xingju na maglakad sa mga panlabas na isla sa hinaharap. Sa panahon ng pag-uusap, inabot ni Elder Zhu kay Xingju ang isang token na gawa sa ebony, at sa harap ng token ay nakasulat ang 2 karakter ni Qingqing, at sa likod ay nakasulat ang 3 karakter ng Chamber of Commerce. Salamat, Elder Zhu. Magalang ding tinanggap si Xingju. Ang order ng bisita sa Outer Island na ito ay katumbas ng token na negang iligtas buhay. Si Xingju ay natural na handang tanggapin ito. 3 magkakapatid, huwag kang mag-alala tungkol sa kaligtasan ko ngayon. 3 kayong magkakapatid, pero hindi naman masama ang lakas nyo. Brother, nag-aalala talaga ako. Matapos matanggap ang token, bahagyang ngumiti si Xingju at sinabi sa Mazong trio na may kulay purple na talong. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, bumuntong hininga ang trio ni Mazong, at pagkatapos ay tumigil sa pagsasalita. Pagkatapos magrenta ng bagon, nagmaneho sila ng napakabilis patungo sa isla. Sa katunayan, sila ay baliw sa sandaling ito. Nais nilang bigyan ng leksyon si Xingju sa panlabas na isla, lalo na ang Mazong. Nais din nilang makahanap ng pagkakataon na patayin si Xingju kung sakaling malantad sila. Ngunit hindi nila akalain na si Xingju ay napakalapit sa mga tao nitong Chamber of Commerce. Sa pagkakataong ito ay tuluyan ng nasira ang kanilang mga iniisip. Mga kaibigan ni Xingju, hindi ko alam kung saan kayo pupunta. Pagkaalis ng 3 ni Mazong, nakangiting tanong ni Elder Zhu. Pupunta kami sa Tianqi Island, sa Outer Island East. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Uncle Pan. Isla ng Tianqi.
Alam talaga ni Kuya Pan isla ng Tianchi. At pagkatapos marinig si Uncle Pan, nagtanong si Elder Zu na may pagtataka. Sa totoo lang, naghinala siya na si Uncle Pan ay maaaring ang Boundless Sea Region na tao, ngunit hindi pa siya nagbukas ng isang pagtatanong. Dahil sa pagkakaiba ng lakas, ang Elder Zu na ito ay tumitingin pa rin kay Uncle Pan. Kaya hindi ko kausap si Uncle Pan ng malalim. Nako, ang aking bayan ay nasa isla ng Tianchi, halos 20 taon nang layo sa aking tahanan, hindi pa ako nakakabalik, kaya gusto ko nang umuwi at makita ang oras na ito at nakangiting sagot ni Uncle Pan. Sa katunayan, ang kanyang tahanan ay hindi yung Tianchi Island, ngunit ang sentro ng Inner Island ng Boundless Sea Region, ngunit sa ilang kadahilanan, ayaw niyang masyadong malaman ni Elder Zu. Lumalabas na hindi katakataka, at pagkatapos marinig ang mga salita ni Uncle Pan, dahan-daang sinabi ni Elder Zu. Elder Zu, anong problema? Biglang sumingit si Xingju at nagtanong, parang may nakita siyang mali sa mukha ni Elder Zu. Xingju, ang iyong tiyo Pan ay malayo sa kanyang bayan sa loob ng maraming taon, kaya hindi ko alam ang mga pagbabago sa isla ng Tianchi ngayon. Mga 17 taon na ang nakalilipas, biglang nagbago ang Tianchi Island, at ang Tianchi sa gitna ng isla ay naging isang ice pond sa magdamag, at pagkatapos nito, lumaganap pa rin ang lamig. Ngayong walang nakatira ang Tianchi Island, naging Iceland na ito, dahan-daang paliwanag ni Elder Zu. Ano? May ganyan ba? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Zu, si Uncle Pan ay kinabahan. Kung tutuusin, nagpanggap siya. Natural na alam niya ang nangyari sa Tianchi Island, at alam din niya ang dahilan, ngunit ang hindi inaasahan ay maging ang buong Tianchi Island ay naging Iceland, na medyo hindi inaasahan. Paano ang pamilya ko? Hindi, kailangan ko pang bumalik at tingnan. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, muling nagsalita si Uncle Pan na kinakabahan. Brother Pan, ang kasalukuyang Tianchi Island ay malamig, dahil ang iyong pangangatawan ay hindi umaakyat sa Tianchi Island na iyon. Ngunit dahil nagpumilit kang pumunta, pagkatapos ay ituturing kita bilang isang pabor at bibigyan kita ng malamig na butil. Umikot ang pulso ni Elder Zu habang nagsasalita, at lumitaw ang isang pulang butil na may bahagyang init sa kamay. Kung gayon, salamat Elder Zu, malugod na tinatanggap si Uncle Pan, at direktang kinuha ang cold driving beads. Natural na kinikilala ni Uncle Pan ang malamig na dispelling na butil na ito. Ito ay isang uri ng kayamanan na makakaiwas sa lamig. Kahit nahawakan ng mga ordinaryong tao ang butil na ito sa kanilang mga bisig, hindi sila makakaramdam ng anumang lamig sa yelo. Gayunpaman, ang presyo ng malamig na kwintas na ito ay hindi mahal, gusto lang maging isang black rank middle grade treasure pill. Not to mention na mabait sina Uncle Pan at Xingju kay Elder Zu. Kahit na binili ni Xingju ang Earth Rank Inferior Product Treasure Pill para sa tiket ng bangka, hindi nila kailangang magbigay ng cold driving bead, kaya hindi nahiya si Uncle Pan. Pagkatapos noon, hindi na nanatili ang Xingju at ang dalawa. Pagkatapos umakila ng beast carriage, dumiretso sila patungo sa Tianchi Island. Ang Tianchi Island ay Boundless Sea Region, isang hiwalay na isla sa open sea, ngunit nag-aalangan sa kakaibang topography ng panlabas na isla. Kung gusto mong marating ang Tianchi Island na iyon, ang panlabas na isla ang tanging paraan. Sa sandaling nasa karwahe ng hayop, mariing nakapikit si Xingju at nakaupo sa likod ng karwahe. Sa katunayan, pinag-aaralan ni Xingju ang practice method ng Nangang Aristocratic Family Town Palace Martial Skill Rising Dragon Blade. Ang Rising Dragon Blade na ito ay isang Earth Rank Intermediate Martial Skill, at ito ay malapit sa High Level Martial Skill. Kung ang Xingju ay isang sesyon ng pag-aaral, walang alinlangan na ito ang pinakamakapangyarihang sandata para kay Xingju sa hinaharap. Gayunpaman, ang isa pang Xingju ay walang magawa, ang Rising Dragon Blade na paraan ng pagsasanay na ito ay lubhang malupit, mas mahirap kaysa sa Cutting Soul Sword, nag-aalangan na magmadali sa ngayon, walang paraan upang magsanay, kaya patuloy na sinusubukan ni Xingju na malaman, pag-iisip, upang mahanap ang sikreto sa pagsasanay ng Rising Dragon Blade. At ang haka-haka na ito, isang linggong oras ang lumipas ng tahimik, at ngayon ang Xingju duo ay nakarating na sa baybayin patungo sa Tianchi Island. Wow, sobrang ganda. Pagbaba mo ng sasakyan, kitang-kita si Xingju. Sa di kalayuan, sa ilalim ng sikat ng araw, mayroong isang puting isla na may bahagyang sinag ng liwanag, at iyon ay ang Tianchi Island. Oo nga, tulad ng sinabi ni Elder Zu, ang Tianchi Island ngayon ay naging Iceland.